Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11. Madamdaming mga pagtatagpo ang naganap sa Big R ng housemates kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kahit anong mangyari, love talaga kita. Oh, don't cry. Oh, just know that I'll be with you till the end of time. Bigyan mo pagkakataon sarili mo magkausap kayo ng papa mo. Ama mo pa rin naman yun. Mas masarap anak magtagumpay ng kapag patawad ka. Siguro pag nasa outside world na ho ako, ako na rin ho mismo yung gagawa ng pagkakataon ko para makausap ko ho ng personal yung papa ko. Ngayong gabi, maganap na kaya ang unang hakbang tungo sa kapatawaran? Paano kung may pagkakataon ka na makausap ang iyong ama? Ako po Handa ka bang makausap siya? Walang bibitiw sa huling 2 linggo ng Pinoy Big Brother Gen 11. Somebody ought to come along and let you down. Pagbalik sa loob ng bahay mula sa kanyang Big R, si JM, malalim pa ring iniisip ang mga napag-usapan nila ng kanyang ina. Pinapasabi ang aking ermat Kanino? sa inyo lahat. Gusto ko nyo magpasalamat sa naging desisyon nyo ng Maya Savings. Kasi nakapagpagamot siya ng maayos. Kinabukasan, ipinatawag ni Kuya si JM sa confession room. Maaari ba nating balikan yung big hour? Laki po yung gulat ko, kuya, na nandun po si mama. Miss na miss ko po yung mama ko. Ano ba mga napag-usapan niyo? Ayun po, kinamusta po niya ako. Yun po, yung patungkol din ho sa papa ko, kuya. Napag-usapan din ho namin. Sinabi lang po niya na parang kailangan ko po makausap yung papa ko kasi tao din daw po yung papa ko at nasasaktan din daw ho. Nagkaroon na ho ng kapatawaran si mama kay papa. Kamusta ba ang relasyon mo sa iyong ama? Mas nangibabaw ho sa akin or mas na-attach po ako sa stepfather ko, kuya. Kumpara ho sa tunay kong papa. Ano ba ang nangyari at nasasabi mong gumayo ang loob mo sa iyong papa? Yun ho, bata pa lang ho kasi kami. Nagiwalay na ho silang mag-asawa, si mama ko at si papa. Ayun ho, hanggang dumating ho yung stepfather ko. Mas nagampanan po ng stepfather ko yung pagpapakatatay ho sa aming magkakapatid. Yung sa papa ko naman ho, nagsusustento po siya. Ngunit sobrang kontrolado. Halos maliit na tulong lang ho para ho sa pangangailangan namin magkapatid sa pang-araw-araw, sa pag-aaral. Hindi ko pa ho nare-realize yung mga ganong punto. Kasi mahal ko ho yung papa ko. Hanggang sa lumaki ho kami na lumaki. Nakasanayan na ho namin na wala si papa sa tabi namin. At nakasanayan ho namin na gumagampan ho sa obligasyon bilang ama yung stepfather po namin. Halos hindi na rin ako nag-aantay ng kung ano man hong bagay galing sa tunay kong papa. Sa pagtrato naman po niya kay mama. Nung bata pa ho kami, madalas hong mag-away yung dalawa. At gaano kahirap lumaki ang isang anak tulad mo na malayo o wala sa piling niya ang kanyang ama? I mean, ayun po, mahirap lumaki nang wala akong gabay ng isang ama. Mas natututo lang ho ako sa sarili kong pagkakamali nang wala akong gabay. Kaya ko pong gawin lahat kahit sarili ko lang ho, kahit wala akong tulong ng papa ko. May pagmamahal ho ako nararamdaman para kay papa pero masasabi ko kung okay na ho ako kahit wala ho si papa sa tabi ko. Kakayanin ko naman ho, ganun kuya. Sa inyong big hour, nagulat ka kamo sa sinabi ng iyong ina patungkol sa iyong ama. Alam mo, nahihirapan ka, sasaktan ka na. Pero binigay mo ang pagpapatawad para makapag-umpisa ka ng maayos. Bakit? Naiyak lang ho ako dahil hindi ko ho nagawang sabihin sa kanya ng personal kay papa. Kung ano po yung tingin ko sa kanya, kung ano po yung naramdaman ko sa kanya. At ano itong nararamdaman mo para sa kanya? Ama ko pa rin ho yun. Pero okay na ho ako. Ayos na ho ako na andyan ho sa tabi ko si mama at yung dalawa ko pong kapatid, ayos na ho ako dun. Kakayanin ko na po yun, kuya. Ano para sa iyo at anong pakiramdam mo sa kapatawaran? Ayun ho, kuya. Gaya ho nung sinabi rin ho nung mama ko, yun. Nahirap nga hong umusad sa buhay ng hindi ho marunong magpatawad.
Gawa ko man nung mabigyan ng magandang buhay yung sila mama, yung mga kapatid ko. Baka hindi rin ako maging buo kung hindi ko napapatawad yung tatay ko, kuya. JM, handa ka nga bang patawarin pa ang iyong ama? Hindi ko po masabi sa ngayon, pero masasabi ko lang magiging bukas po ako sa pagpapatawad. Magiging bukas po ako na makausap po siya. Pero mahirap po. Minsan ngayon magulo po sa utak ko, magulo po sa isip ko. Ano ba ang mga nais mo pang marinig mula sa kanya? May pagnanais ako malaman yung dahilan niya kung ba't po niya gawa yung mga bagay na yun, kung ba't po niya piniling iwan po kami. At siyempre gusto ko rin nung marinig po sa kanya na pinagsisisihan niya po yung mga yun. Lalo po yung pagtrato po niya sa mama ko, kuya. Ano ang magiging halaga sa iyo sa pagkakataong marinig mo mula sa kanya ang mga salitang ito? Pakiramdam ko po gagaan ho yung loob ko. Mababawasan ho yung inanakit na dinadala ko po, kuya, para sa kanya. Paano kung sabihin ko sa iyo na may pagkakataon ka na makausap ang iyong ama? Handa ka bang makausap siya? Magulo sa utak ko, pero handa po ako, kuya. JM, Kuya. batid ko ang nararamdaman mo, na dala-dala mo, kung kaya naman ay hangad ko na mabuksan ang komunikasyon ninyo ng iyong ama. Sakaling makatulong, maibsan at mabawasan ang sakit at bigat ng dinadala ng puso mo. Nais mo ba itong tanggapin, JM? Opo, kuya. Bibigyan pa naman kita ng oras para makapag-isip-isip kung ano ang nais mong sabihin para sa iyong ama. Mamaya, kapag ka narinig mo ang isang tunog ng telepono, ito na ang hudyat mo para bumalik sa confession room. Susunod, Colette, ay may isa pang big love kang makakasama. sa kanyang ama. Tuluyan na nga kayang maging handa si JM para makausap ang kanyang ama. Yan ang ating aabangan maya-maya lamang. Hello Team Bahay and Team Online all over the world! Samantala, isang housemate pa nga ang nakatakdang magkaroon ng Big R kasama ang kanyang mahal sa buhay. Anong mapusong sorpresa kaya ang naghihintay para naman kay Colette? Pilipinas and Team Online, narito po ang kwento. Ipinatawag naman ni Kuya si Colette. Nais kong ipaalam sa iyo na ikaw ay magkakaroon ng big hour kasama ang iyong big love. Kinakabahan na ako, Charis. Kasi po, kuya, first time ko lang po talaga tong gawin, kuya. Tsaka, first time ko lang din po masabi sa kanya, kuya, na yun po yung mga nararamdaman ko. Gusto ko po sabihin sa kanya na itong mga ginagawa ko para sa kanila. Ganun po, kuya. Habang naghahanda si Colette, kausap naman ni Kuya sa confession room ang sorpresang big love niya, ang kapatid ng kanyang mama Nanan na tumayong ama sa kanya. Welcome sa aking bahay. Maaari po ba kayo magpakilala? Ako po si Ronald Madelo, ang papa po ni Colette. Kumusta bilang anak si Colette? Si Di Colette naman po, mabait, maalahanin, at saka po understanding, kuya. Malapit ba kayo sa isa't isa? Malapit naman po kami, kuya, pero nung nag-asawa na po ako, kuya, bihira na lang po kami magkikita kung magpunta siya sa bahay namin. Pero nung bata pa po siya, malapit talaga kami sa isa't isa, kuya. Para talaga tunay ko na siyang anak, kuya. Namiss ko lang po si Colette, kuya. Maiisip ko po, kuya, na malaki din yung pagkukulang ko sa kanya. Bilang isang ama, kuya. Gaano ka ba ka-proud para kay Colette? Sobrang proud, kuya. Proud na proud po, kuya. Inimbitahan kita rito, Dodol, na makarating sa bahay ko. Dahil nais ko sanang bigyan ka ng oras
para makapiling mo muli si Colette kasama ng isa pang mahalagang tao sa buhay niya na si Nanan. Kuya, thank you po, kuya. Maraming salamat po, kuya. Matapos maghanda ni Colette, ipinatawag na siya sa task room. Kalay, ginagawa mo. Sa wall. Ang pink naman ng iyong damit. Ang pinkable. Ang Gwapa no? dito na lang ako sa likod. Hulat. Kuan. Ito ang ginagamit ko dito sa bahay ni Kuya. Okay, so for today's video, Mami, oy, Sige. kuan, mag-thank you ko kay man? na nahitabo sa ako ang life kay tungod ibisag di ko ninyo tinuod na anak. Unsa kuya? Ibisag di ko ninyo tinuod na anak. Kuan mag-thank you ko kay syempre naka-eskwela kong tarong. Okay. Naa mo, gilab ko ninyo, gitagaan ko ninyo nindot nga balay, nindot nga sanina. Galay na to. Tulo man. Ayaw pagsaba ba? Mura na ba ito beach ato ang balay dito. Gani, nindot dito, nagtulo man to. Tapos after ato kay hantod sa dako na ko na naanak ko'y buot, literal na naanak ko'y buot. Kapila dali. Mo to nagpa-thank you lang ko kay dugay na ko wala na ko giingon kay hantod sa nagdako ko na jud na ko nagiingon kay maulaw ko. Wala ko kabalo. Alangan dili man ta istorya bol sa balay. No, nakita ko ang aking mother's key dito sa loob ng bahay ni Kuya. Tapos happy ko kay nakita na ko siya natigulang na siya yung anak. Siyempre, wala mi nag-uban, maunang kato akong nadaugan na uban dito na gihatag siya kay kabalo ko. Naa naman moy ako sa inyo haman gyapon ko mag-uli. Kay bisag unsaon ninyo og paadto sa ko didto. Siyempre, sila akong totoo na magulang. Pero sa inyo haman ko nagdako. Si mami manggod, oy, unsa di ay? Ikaw ra may nagsigig-istorya, ana. Siyempre, alam mo, first time ko na ko nahimuon. Kamu ang nagpa-feel. Ganun? Kamu nagpakita sa kuha og true love, lovable. Sa isang family that na hinahanap ko, na proud ba ka, kay na ako diri. Sobra eh. Wow, ngayon ko lang yan narinig. Adi, bawion. Bawion ako. Alam mo, wala. Hindi kasi tayo nag-open sa isa't isa, kaya ngayon ko lang talaga siya narinig. And kuan, happy kay alangan. Di ba, ingon nga, action speaks Speaks louder louder. than words. Oh, syaro, wa siya kakabantay. Gusto na ko na maging open ta. Minsan lang man tayo maganito. Tanan akong ginapambuhat dere sa balay ni Kuya. Bisag kapoy na para sa inyong hatanan. Always remember that I love you so much. Colette, Po, Kuya. sa puntong ito ay may isa pang big love kang makakasama. Kisa na? Iwan ko, hindi ko alam. Kisa na, may. Oo, hulat tayo pagpungko dira. Papa, uy, ayaw sige gilak. Di ko makita ang nagahilak. Kuya, surprise lagi ito. Kuan, gusto ko lang mag-thank you kasi binigyan niyo ako ng pagmamahal na sofer, gora bells. At kuan, syempre, og karitanan akong gipambuhat para pud sa inyo ha, kay para gusto na ko makabawi. Syempre, gusto pud nako na maparana sa inyo ang buhay na Wa mo pud may naningil. kabalo man ko. Pero ako ba, kusa ko na mag-ingana sa inyo. Pero thankful japon ko kay naa mo, nagsuporta sa kuha. So mo to, proud pod ko kay kamo akong naging parents, kamo ang So yun, ano ang masasabi niyo sa akin dahil nakaabot ako dito sa puntong ito? Malamang, unsa inyo? Salamat pud mi nga nagbago ka. Gusto na ko magkuan. Gusto ko makasulod og Big 4, dili Big 4, Big Winner. Yan yung kuan, yung mga natutunan ko dito sa bahay ni Kuya.
Walang impossible. Colette, oras na para magpaalam ka sa iyong mga bigla. Kuya, thank you. Goodbye, Volleyball. Mabili na po. Totoo po kuya na wala talaga yung pagod ko sa katawan ko po kuya. Nakita ko po sila. Happy po ako. Super happy. Nagpapasalamat po talaga ako sa kanila. Swerte ko po kuya kasi sila po yung naging pamilya ko. Naging vocal na po ako sa kanila kuya. Lalong-lalo na po sa mama ko po kuya na talaga hindi po namin nagawa kuya. Bye-bye. Love you, me. Sila po yung motivation ko po para po magawa po yung task po kuya ng tama kuya at focus. Alam ko pong andyan sila kuya, andyan yung nagsusuporta sa akin kuya. Goodbye. I love you so much. Ingat mo sa pag-uli. Matapos ang Big R ni Colette, si JM malalim pa rin ang pag-iisip. Makalipas ang ilang saglit, Hello? matapos marinig ang ring ng telepono ay pumasok na confession room si JM. JM, anong tumatakbo sa isip mo? Ako po, hindi ko po alam. Nakabahan lang ako. Dahil makakausap po si Papa. Sa gayon ho, mas naintindihan ko po yung sa part niya. Nang sa gayon din ho, yung makipaliwanag ko ho yung sa nararamdaman ko. Kaya sa iyo ko lang humasayang yung ganitong klaseng pagkakataon ho. Handa ka na bang makausap ang iyong ama? Na po kaya. Hello, Mac. Oy, Mac. Kumusta ka na dyan? Ha? Hello? Di pa makapagsalita nang marinig ang boses ng kanyang ama sa telepono. Hello, Mac. Oy, Mac. Kumusta ka na dyan? Hello, Mac. Pa, Kumusta ka naman dyan? ayos lang. Ha? Okay lang. Tinsya ka na ha. Kung may mga pagkukula ko sa inyo, no, mga kapatid. Sana, patawad niyo pa rin ako. Kung may mga nagawa akong mali noon, siguro pag medyo naka-recover na ako, babawi ako sa inyo. Ikaw, kumusta ka man dyan? Ayos lang. Ma, Ayos lang. kaya mo yan. Nung panahon, may tiwala na ako sa iyo eh. Lahat naman tayo nagkamali. Sa pagkamali ko, may nagawa ko mali sa inyong magkapatid. Basta lagi maka, ano man mangyari, mahal na mahal kayo. Huwag mong kalilimutan yan. So, mag-ingat ka lang lagi pa. Kailangan ako, huwag mo ko intindihin. Sa unahin mo lang laging kalusugan mo at yun naman ang malag eh. Pero sa ngayon pa lang, humihingi na ako sa inyo ng pasensya. Sa inyong magkakapatid. Sa mga pagkukulang ko. Saan pa recover ko, babawi ko sa inyo. Recover saan? Anong nangyari? Na mild stroke lang ko, pero okay naman ako, nak. Huwag mo ko intindihin. Gusto unahin mo lang palagi yung kalusugan mo ha. Huwag mo akong isipin ako dito. Akong bahala sa kila Jordan, kila Lander. Akong bahala kay mama. Pero ba? Bahala. Basta unahin mo lagi yung kalusugan mo at yun yung mahalaga. Kung mag-alala, pag nakalabas naman ako dito, ako nagagawa ng pagkakataong makausap ka lalo. Masabi rin kila Mama Luna, mahal na mahal ko sila.
Mahal naman ka ng lula mo. Mahal naman ka ng lula mo. Sige lang. Hindi pa naman nulalat para makabawi ako sa inyo. Maaari ka nang magsimulang magpaalam sa iyong ama. Ako nang gagawa ng pagkakataong makausap ka sa labas pa. Ito. Mag-ingat ka palagi. Paalam pa. Yeah. Ako ba na din, gagawin ko na lang lahat dito. JM, Kuya, anong nararamdaman mo ngayon? nagulat ako, kuya. Ito, masakit din sa loob ko. Na, nagtatanim ako ng sama ng loob sa kanya. Tapos, iniinda po siyang ganun. Hindi ko na rin alam yung kung ano sasabihin ko kasi nagulat ako sa kung ano po lagay niya ngayon. Hindi ko man nasabi yung iba na gusto ko sabihin. Pero narinig ko naman po yung gusto ko marinig, kuya. Na humihingi po siya ng tawad sa mga nagawa po niya. Sa kagustuhan po niyang makabawi sa aming magkakapatid. Paramdam ko po gumaan ho yung loob ko nung narinig ko ho yun. Gusto ko po siyang mayakap ng personal. Gusto ko po siyang nakausap ng personal. Gusto ko pong iatid sa kanya yung pagpapatawad ko yan ng personal. Kapag nasa labas na ako, gagawa ko ng pagkakataon na makausap po siya. JM, may mga pagkakataon naman talaga na hindi natin maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Kahit ang mga magulang natin, kahit alam natin na tunay sila nagmamahal sa atin, tao pa rin tayong lahat, nagkakamali pa rin sila. Sa kabilang banda, tama na may kapatawaran. Hangad ko na simula na ito ng pagkakaayos ng relasyon ninyo kayo mag-ama para bumawi sa mga panahon na lumipas at hindi kayo magkapili. Tama din naman ang sinabi ng papa mo. Hindi pa huli ang lahat. Salamat po, kuya. Salamat po. Pakiramdam ko naman ho, gumaan ho yung loob ko. Mas nadagdagan ho ako ng rason, kuya, para lumaban po dito. Abangan bukas. Para sa inyong 100,000 pesos ang inyong ikatlo at panghuling Big Love Hamon ay magsisimula ngayon. Alam ko na kuya, na weakness ko to, but I'm gonna prove myself wrong. Ibasyon ko po, kuya, yung pamilya ko po, kuya. Never umatras to lalaban at lalaban mo. That's everything. Come here. Come here. At sino-sino na ang mapapabilang sa Big Four? Abangan yan live sa huling eviction night ng